galing natin doon sa pamamagitan ng surat ng inyong mga Another year of God's faithfulness to the life of His chosen servant, the God-sent prophet and apostle, Apostle Renato D. Carillo. Kaya naman isang dakilang selebrasyon ang naganap dito sa Soler Resort North at narito nga ang ilang mga dakilang kaganapan nito. Panoorin ito. December 17, 1958 marked the birth of a man of faith, determination, and integrity. A great, immovable, and unstoppable man of God at all times. Siya si Apostle Renato D. Carillo, ang apostol ng Diyos na ipinanganak mula sa pinakapuso ng Diyos. Dalawang engrandeng selebrasyon ang naganap para sa kanyang buhay sa taong ito. Hindi lamang ito pasasalamat sa panibagong taon ng kanyang buhay, kundi pasasalamat din sa buhay na kanyang ibinigay ng buo sa Diyos para sa kaligtasan ng maraming buhay at kaluluwa mula sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Nauna nang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries God's Dwelling Place sa 13 Martires City, Cavite nitong nakaraang Martes. Nagliwanag ang lugar dahil sa kapal ng kaluwalhatian ng Diyos na bumalot sa mismong araw ng kaarawan ng God's end-time prophet and apostle. Dinaluhan ito ng mga anak niya sa pananampalataya, mga pastor at mga kongregasyon mula sa ministeryo. Naganap dito ang ilang mga aktibidad tulad ng mga Living Like Jesus presentations, tanda ng pasasalamat sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pagtuturo at pangangaral kahit na ito ay kanyang kaarawan. At hindi pa dito natatapos dahil alas 5 ng hapon araw ng Biyernes, sinimulan ang dakilang pagdiriwang ng apostol ng Diyos sa Soler Resort North na puno ng kagalakan mula sa kalangitan ang lugar. Naroon ang Body of Christ, mga kaibigan, pamilya ng apostol ng Diyos at ilang mga prominenteng tao upang magpaabot ng pagbati, pag-ibig, pasasalamat at pakikiisa sa espesyal na araw ng nag-iisang apostol ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo. Pleasant, happy birthday to our dear Apostle Renato Carillo. I'm so glad to be here. I always look forward to these events whenever the good apostle is celebrating either the anniversary of the church or his birthday. And my wife and I are here because we want to honor him. And also, of course, Prophetess Elena. Blessed birthday, Apostle Renato Carillo. Thank you so much for the friendship that you have given me and my family and being a catalyst for your evangelization as well. The Galang family would like to extend our most sincerest of thanks for your very existence, because you've not only been a blessing to our family but to all the people around you, especially with Oras ng Himala, with the congregation that is growing. It's rare to have that talent. It's rare to have that gift. But then again, it's not rare to simply accept the Word of God, as you were saying, as always, in our earlier talk. Thank you very much, Apostle. Blessed birthday. And looking forward to more years with you. Happy birthday, Apostle. Maraming salamat. You have invited me. Yeah, greetings, Apostle Rene. Happy birthday. Happy blessed birthday. Thank you for inviting us. And we love you. Yes. We love your family. Tatay, sa gabing to, patuloy akong mananalangin. Nabigyan ka pa ng mahabang buhay, kasama ng iyong pamilya. I'd like to greet Apostle Renato Carillo a very happy birthday. I'm very happy, Apostle, for inviting both of us here. I am honored and also at the same time blessed to be invited to join in this glorious celebration of the birthday of our beloved Apostle Renato Carillo. Binabati ko ng maligayang kaarawan ang aking kaibigan si Apostle Renato Carillo sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. At ang regalo ko sa iyo ay Proverbs 9:11 that God will give us life at even He will multiply our years in this life.
at pagpalain ka ng Panginoon na habang buhay pa, ipagkaloob sa iyo ng Diyos at masayang paglilingkod kasama ating pamilya. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at buong pusong bumabati sa ating minamahal na Apostol Rene Carillo sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. I'm so blessed because he was invited me and my wife to be here sa kanyang selebrasyon. Bumabati kami sa inyo, Apostol Rene Carillo, ng happy birthday. At ako'y sobrang na-bless sa araw na ito sa pagdalo ko dito sa kanyang kaarawan sa Soler, North EDSA. Binabati ko ang aking minamahal na tatay, Apostol Renato D. Carillo, na isang pinagpala, matagumpay at napakaluwalhating kaarawan. Truly, kayo po ay napakalaking biyaya, pagpapala sa aming pong buhay. Dahil kung wala ka po, tatay, ay wala po kami sa ganitong kalagayan. Maraming salamat sa buhay mo dahil ang buhay namin ay nahubog at nadala mo sa tamang pamumuhay, katulad kaparis, kawangis ng Panginoong Jesucristo. Blessed, grandest, open heaven, victorious, living like Jesus' birthday, our one and only beloved tatay. Isa po napakalaking privilege and dream come true po na makapunta po, ma-witness po yung pag-celebrate po ng inyong kaarawan po sa araw na ito. Wala akong ibang nadama kundi sobrang joy na hindi natin ma-explain. A glorious birthday, Tatay Renato D. Carillo. So kayo po ipagpapala po sa aking buhay. A very blessed, glorious, victorious birthday, aming tatay, Tatay Apostol Renato Carillo. Blessed birthday, tatay. Mahal ko po kayo. Makikita ang iba't ibang kaganapan sa lugar na talaga nga namang nagbigay ng kulay at kahulugan sa espesyal ng araw ng Apostol ng Diyos. Naroon ang mga pag-awit, pagsayaw, at pagbati sa pamamagitan ng mga makabagbag damdaming mensahe mula sa kanyang pamilya at malapit sa kanyang puso. Marami pang iba ang tunay na nagbigay ng kagalakan sa kanyang kaarawan. Ngunit isang bagay ang naging sentro ng engrandeng selebrasyong ito, ang walang katulad na makalangit na pangangaral ni Apostol Renato D. Carillo na siyang tunay na dahilan ng pagdiriwang. Ito ang naghatid ng pinakapuso ng Diyos at nagpala sa buong body of Christ at sa lahat ng mga nakiisa sa nasabing pagdiriwang. Narito ang ilang bahagi ng kanyang pangangaral. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ang rapture po ay walang specific sign, sapagkat lahat ng signs ay nandito na. Ang ibig pong sabihin, siya po ay imminent, any moment. Kagaya po siya na panyong ito, na nasa ulo ko po o namang araw at oras ay babagsak. Yan po ang rapture. At bilang end-time apostle, it is my duty in all of us to stand for the truth and contend for the truth. The Lord Jesus Christ is coming any moment. Imminent. The church has no alternative but to be like Jesus. Because true biblical authenticated Christianity is to be like Jesus. If it is not, it is a counterfeit. Jude 1:24-25. So unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence blameless and with great joy. Amen. Blameless and with great joy. Ephesians 5:26-27, ang irarapture niya ay blameless, spotless, without any wrinkle. 2 Corinthians 39, Paul said, aim for perfection. Verse 11, I pray for your perfection. Not maturity, perfection. John 14:12, the works that I do, you shall do also. This is being like Jesus. Hebrews 6:2, go on to perfection. Ephesians 5:1-2, imitate God. Imitate Christ. Matthew 4:19, come follow me. I will make you fishers of men. The word follow me means be like me, bear my image and likeness. The world is in agony. The world is in pain. The world is groaning. Humahanap po siya ng escape sa dinadanas niyang problema. And the world is waiting for the manifestation of the sons of God. The world is waiting for the manifestation of the sons of God.
Yung salitang sons of God sa Greek ay ihos. Ang ibig sabihin, mga lalaki at babaeng nabuhay kagaya ni Jesus. Brother Rene, Apostle Rene, my dear brother in Christ, may God continue to bless you, grant you more and more years of ministry, and most important of all, may God use you to show who Jesus Christ is. As a man of God, an ambassador of Christ, a prayer warrior, it's very clear that he is filled by the Holy Spirit. And I've seen him preach, even in the women's prison. I've seen his compassion, his heart for the inmates. And one thing I can say is this, God is using him. Brother Rene, God is using you. Your church will not grow if God did not agree with you. And I agree with you, he is coming soon. And therefore, we're looking forward to his second coming. And makita-kita tayo sa rapture. I also really feel in the heart that God is really going to come like a thief, as He promised in His Word. I could say na grabing yung difference ng celebration, birthday celebration niyo po, compared to other personalities ay very much Christ-centered. Na walang ibang nagse-celebrate ng ganitong birthday. This is the first time I actually attended a gathering like this, a birthday celebration, but that is filled with so much sharing and blessing and praying. It is really heartwarming, enlightening, and it makes you realize a lot of things. Sa buhay mo, ang galaw ng Panginoon talagang awe-inspiring deeds. You have done an awe-inspiring deeds for all of us. And your message tonight is really inspiring and awakening that indeed the Lord is coming in any moment. Kaya talagang very timely. And I hope marinig lahat yan ng body of Christ to be awakened that the Lord is coming soonest. Truly inspiring for all of us here that we have to stay awakened, stronger, and waiting for the coming of the Lord with enthusiastic spirit, winning the lost at all costs. Kahit po ako ay sa ibang fellowship ay blessed po ako sa buhay niyo, tatay. Na-amaze lang ako na hindi ko na-imagine na ganun yung gagawin ng Lord kahit celebration yung event. Na ang Holy Spirit talaga ay bumaba sa bawat isa. Kasama ko mga pastor from different fellowship at damang-dama po namin talaga yung heart ni tatay. Kanina, yung nag-outpouring pa yung Holy Spirit, damang-dama po namin yung heart niya na ibaba sa amin yung puso niya na magligtas ng kaluluwa ngayong end time, na ibigay na talaga ng buong-buo yung buhay natin sa Lord. So ako, di ko mapaliwanag, no? Pero grabe, doon ko na-realize na kahit saan lugar, pag si Lord bababa, mangyayari talaga yun. Uuwi po tayo na yung mind natin nakafocus po sa Lord at saka yung talagang nai-align po ulit ng man of God, ng tatay, yung spiritual po na kalagayan po natin sa pagbaba po ng Lord na anytime is prepared po tayo. At yun po yung kailangan nating i-work out po sa bawat chapters nga po at yun po yung uwi po natin sa bansang UAE. Talagang kakaiba po ang buhay po ng lingkod ng Diyos kasi ito nga po ay birthday celebration niya po mismo, pero hindi siya nagkwento ng buhay niya o hindi man siya nagkwento ng kung ano-ano na ma-accommodate yung gustong marinig ng mga crowd, lalo na yung mga guests. Very conscious siya sa Lord, very sensitive, na kung ano talaga yung gustong iparating po ng Lord at kung ano yung pinapasabi ng Lord, yun talaga yung pinamahagi niya. Mas higit pa niyang pinahalagaan yung mga kaluluwa po talaga namin. At sa inyong mensahe kanina ay sobrang na-inspire ako at lalong na-challenge na lalo pang paglingkuran ng Diyos at mahalin at lalo na yung sobrang passion nyo sa mga kaluluwa. Hindi ko makalimutan ang iyong salita sa araw na ito, yung ang pagpakabanal o yung unblemished. Dahil lalo na yung sinabi mo, He is coming, He is coming, He is coming. Totoo nga, Jesus is coming. Kaarawan lamang ito, pero kakaiba yung pangyayari. Yung mga programa, yung mensahe kanina ni Apostle Rene Carillo ay totoong nakakapagpala. Indeed, the anointing of God is with Him. At makikita natin ito itong araw na ito, naniniwala ako maraming bishop, mga ngaral,
muling nabuhay ang kanilang pagmamahal sa Diyos dahil sa mensahe na binigay ni Apostol Carillo. Maraming salamat po sa mga leksyon na aking natutuhan sa inyong buhay at sa inyong ministry at sa inyong gawain. Pagpalain lalo kayo ng Panginoon Diyos at gamitin pa kayo greater, mightier in the work of the Lord, especially in reaching the lost for Jesus Christ. God bless you more, and your beloved prophetess Elena and your family. God bless, and happy, glorious, victorious birthday. Tatay, marami kong bagay na natutuwan ulit sa iyo. Very inspirational talk at message na nakuha ko sa iyo. Alam niyo po na tuwing araw ng kaarawan niyo, kami po ay excited, nagagalak. Kasi yung ginawa po ng Lord ngayon, kakaiba na naman kaysa sa mga nakalipas na birthday niyo. Sobra pong taas na. Hindi na kaya ipaliwanag yung glory, yung message niyo po na rapture, lalo po kaming nagkaroon ng malaking takot sa puso namin na ingatan pa yung buhay namin. Dating nag-iingat kami, maingatan pa po yung buhay namin. At yung mandate, wag bitawan, yakapin, at patuloy na yung aming buhay ay mailagak doon sa mandato. Totoo talaga yung mandate dahil sa bawat pagtayo ng man of God ay laging nakakonek yung mandato ng lingkod ng Diyos. At sa araw na ito, ako rin ay blessed na blessed dahil hindi ko akalain na yung ipapangaral ng lingkod ng Diyos ay about sa rapture at kung ano yung tungkulin natin or gagampanan natin sa nalalapit na anumang oras araw na pwedeng mangyari at maganap ang pagbaba ng Panginoong Jesucristo. Na-remind tayo na hindi lang bababa ang Lord, kundi yung ating tungkulin. Yun nga, ang ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangangailangan sa ating mga kababayan at saan mang bansa tayo maipadala ng Diyos at ng lingkod ng Diyos ay i-express natin ang pag-ibig ng Panginoon at kasabay nito ay tayo ay mabubuhay kagaya katulad kaparis ng Panginoong Jesucristo. Kaya minsan pa po maraming salamat Tatay. Makakaasa po kayo sa aming pananalangin, pag-aayuno para sa inyo at bahagi po kami sa inyong mandato. And thank you dahil sa buhay niyo po kami po ay naging matagumpay. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kaluhalhatian. Bawat selebrasyon sa buhay ng apostol ng Diyos ay may iisang layunin, ang maibaba ang pinakapuso ng Diyos at maganap ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa mandatong ibinigay sa kanyang buhay. Ito ay ang maihanda ang iglesia ng Diyos na banal, malinis at handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Once again, a blessed and glorious birthday to our one and only beloved Tatay. Truly, your life is a great blessing, a precious and priceless gift to the church, to this nation, and to the nations of the world. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.